Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ito, kita niyo mga pagmumukhang yan, big name exposed. Aray ka. Ang ibang mga pangalan dyan, hindi lang first time. Talagang pang ilang times na nila na nasasangkot sa issue ng katiwalian. Diyos ko naman, kailan pa kaya matututo ang taong bayan? Tama nga yung sinabi ni Jinggoy, no? Pag nakulong ka, tapos tumakbo kang senador, mananalo ka. So ngayon, okay, sige. Hindi pa ba natuto ang mamamayang Pilipino? Paulit-ulit pa rin ba kayo magpapabudol? O, unahin natin itong si Jinggoy. Siyempre, itong si Jinggoy, mga minamahal, nakilala natin dati nang nakulong ito sa pork barrel scam. Tapos ngayon, nadadawit na naman sa flood control. Ulit-ulit yung cycle Oo, nag-iiba nga lang ng ahensya. Or baka matagal na itong ginagawa, hindi lang napapansin. Pangalawa, si Joel Villanueva. Nakikita natin sa headline noon, yung tungkol sa TESDA, 'di ba? Yung ano niya, yung grupo niya na nai-issue din siya. Sobrang dami pa. Okay lang sana kung first time niya na masangkot sa issue Yung kay Napoles, sangkot din siya, 'di ba, mga minamahal? Okay lang sana kung first time, pero puta, isa nakakailang ulit na Tapos ngayon nasasabit na naman siya sa flood control issue. Kung dati, mga minamahal, abay, meron siyang mga palusot. Nakasyo, hindi, galing yan sa sa NEP, National Expenditure Program. Pero habang dinideny niya yun, abay, lumalabas yung mga pictures ng mga kasama niya, di ba? So, you can run, but you cannot hide. Yan yung totoo dyan. Tapos ito, bukod pa dyan, si Joel, si Bong Revilla, Ay, nandito naman si Bong Revilla. Toot! Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Yung pangalan ni Bong, alam nyo mga minamahal, hindi na yan bago. Sumakit talaga yung brain cells ko. Kasi nababalot din naman siya ng mga kontrobersiya noon at hanggang ngayon pa din. Ganun pa din. Tapos may mga ilang personalidad, kagaya ni Zaldico, tapos ng babaeng nasa gitna, 'di ba, na nasasangkot din sa issue ng mga anomalya. Kaya, ewan ko, ba't ba ito paulit na binuboto ng mamamayang Pilipino, no? Nakakalungkot na napapabudol kayo. Pero, wag kayo. Kasi meron silang, yung mga taong yan, isa din yan sila sa may hate dito kay House Speaker Martin Romualdez. Habang marami sa kanila, mga minamahal, ay puro issue. Oo, dito nga po sa anomalya, itong si House Speaker Martin Romualdez, nag-stand out naman. Kabaliktaran naman sa kanila. 'Di ba? Tingnan nyo, itong si House Speaker nag-giveaway. Umalis siya. Nagkusa siya na nag-resign, 'di ba? Bilang House Speaker ng Speaker of the House para hindi po mabahira ng kung ano-ano ang magiging magiging investigasyon dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Oy, by the way, magkaroon lang tayo ng konting background research dito nga po sa Tacloban nung si Romualdez. Actually, si Romualdez pa naman ang namumuno ngayon. So, alam niyo yung causeway, yung causeway project, hindi yung drawing mga minamahal. Kagaya ng yung tulay na mahaba ni Apulakay, hindi drawing, mga minamahal, kundi tunay. Yung 2.57 kilometer 4 lane na may sidewalks na bikes, lanes, at 360-meter bridge. Pangalawa, alam niyo yung bypass road. So, tapos na po yun at ginagamit na papakinabangan na ng mamamayang Pilipino. Mabilis na biyahe, very convenient. Siyempre, doon lamang yan sa Tacloban. At yung BRICC, di ba? Yung Convention Center groundbreaking na ngayong taon, 5,000 na po ang seating capacity. May kasama pang 5-star hotel. Hindi lang para sa Tacloban, kundi para sa tourism management. Diba? Tourism magnet para sa buong Eastern Visayas. Habang meron din siyang proyektong farm to road market.
So, konkretong tulong po yun, mga minamahal, para sa ating mga magsasaka. Hindi po yun ghost project. Hindi katulad ng mga ilang politiko na nasasangkot. Diba? Bagong Tacloban Airport. So, target na magbukas ngayong 2026. Yung parang pang-international standard na ba, mga minamahal. And then, yung TESDA Innovation Center. So, malinaw na ang goal is para mag-upgrade ang mga skills ng mga Tacloban at iilan lang po yan, mga minamahal, sa proyekto ni House Speaker Martin Romualdez na meron pong impact sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Hindi lang po yan headline, ha. Totoo po yan, mga minamahal. Hindi lang pa ribbon cutting itong si Congressman Martin Romualdez. Mula sa budget approval, di ba, hanggang sa ground inspection, nandyan itong si House Speaker. Kaya kung ikukumpara mo sa mga pulpul na politiko na hanggang ngayon nadidikit yung kanilang mga pangalan sa mga ghost project at anomalya, si House Speaker Martin Romualdez, mga minamahal, at ang kanyang pamilya, sobrang linaw po na malinis ang kanilang mga track record ng paggawa at hindi nanamantala. Kasi yung iba sinasamantala eh. So, yan po yung tinatawag nating merong accountability, di ba? No ghost project with timelines and public inspection, at malinaw din po yung epekto nito sa buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi katulad ng iilan dyan, di ba? Tagapagtanggol ng mga diskaya kasi di umano, nakikinabang, pumuprotekta, aray ko, ang sakit sa bangs, no? Mga minamahal, na yung pera natin na pupunta sa mga ganyang klaseng bagay. Actually, matagal na sanang improve yung bansang Pilipinas, sa totoo lang, kung yung pera talaga natin ay naggagasta sa tama. Diba? Kung yung mga katulad ni House Speaker Martin Romualdez ay nag-i-exist, yung mga katulad ni PBBM na nag-i-exist, yung katulad ni Leni Robredo, ni Mayor Vico Soto, kung lahat mga ganyang klaseng tao, for sure maunlad ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Pero hindi eh. Ang daming grapal, ang daming kupal, ang daming pera-pera lang. Kasi sa politika, totoo nga namang may pera. Diba? May kickbacks. Diyos ko. Alam niyo kung anong pangarap ko bilang isang Gen Z? Pangarap kong magkaroon ng kaayusan. Madaming trabaho at malinaw na konkretong trabaho para sa mamamayang Pilipino. Nalulungkot lang ako sa ating inang bayan. Hindi kaya nakikita ng mga politiko yung mga taong naghihirap despite na umuulan, nagtitinda. Despite na 'di ba? Rain or shine, nasa kalsada, naghanap buhay, lumalaban ng patas. Tapos makikita natin ng ilang mga politiko, ang gaan-gaan ng buhay, lavish lifestyle, luxurious yung life nila. Hindi kaya sila natatakot or kinakabahan or minumulto ng kanilang mga pagnanakaw na ginagawa sa taong bayan? Tanong lang. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.